Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Ito na naman si Kuya Nanding na tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko naman ngayon ay tungkol sa Ebanghelyo ni San Lucas patungkol sa kahalagahan ng panalangin. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok para manalangin, at pagkalipas ng magdamag na pagdarasal sa Diyos. Nang nag-umaga na, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang munting pagninilay, ang napili ko dito yung magdamag na pagdarasal ni Jesus. Napaka touching para sa akin ang ugali ni Jesus na puro sa paggawa ng mga desisyon, kinukonsulta niya ang Diyos. Hindi lamang siya bilang Kristo, kundi meron siyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya para sa akin, ang karanasang ito ni Jesus ay isang patuloy na imbitasyon para sa atin na pahalagahan ang panalangin. Kaya ang tanong ko, paano ba tayo gumagawa ng desisyon sa buhay? Paano tayo gumagawa ng mga nais nating plano sa buhay? Kinukonsulta ba natin ang Diyos sa mga gawain natin? Lalong-lalo na sa loob ng pamilya. Minsan, nakakalimutan natin ang kahalagahan ng panalangin sa paggawa ng desisyon. Kaya napakahalaga bilang mga pamilyadong tao, mga tatay, mga nanay o mga anak, ay mag-spend ng time ng panalangin para sa paggagawa ng mga desisyon sa buhay. At itong desisyon na ito ay palaging may konsultasyon sa Diyos. Mayroong pagkilatis, hindi lamang basta-basta nagsasabi na okay na ako, mag-aasawa na ako, o aalis na ako, o magjo-join na ako. Madaling sabihin ang mga bagay na yan, lalong-lalo na ngayon, ang daming mga politiko ngayon na umiikot ngayon dito sa komunidad. Ang ganda-ganda ng mga sinasabi, mga maraming palamuti, pero sa paglilingkod, kahit nakikita na ang mga kasamaan, ang mga nangyayaring hindi maganda sa komunidad, ay wala pa rin, sa simula lamang sa kampanya. Kaya ang sinasabi ko dito yung balik tayo sa panalangin. Kahit sa pagpili ng mga iboboto, lalo na ito sa lokal na eleksyon, mga barangay kapitan, mga kagawad, mga SK, tingnan natin kung ano ang kanilang mga punto de vista. Hindi yung kakilala lang sa komunidad ay iboboto na. Kaya para sa akin, napakahalaga nung
manahimik muna tayo at pag-aralan nating mabuti ang mga taong ang nanais na maglingkod, no? Kaya ang paglilingkod rin sa barangay o sa komunidad ay isang paglilingkod rin sa Diyos. Kaya sa paggawa ng desisyon, sa pagpili at pagkilatis ng mga tao, dapat meron tayong panahon na pag-aralan, suriin at kilatisin ang mga plano nila para sa barangay. Ito ba ay kabubuti ng barangay o ikasasama? Kaya tingnan din natin yung mga track record nila, yung kanilang mga values and attitudes dito sa barangay. Kaya kung ikaw ay nananirahan sa isang barangay, makikita mo naman kung paano sila kumikilos. Hindi sa pagpapakitang gilas lang, kundi ang taong merong tunay na paglilingkod ay merong kababaang loob. So katulad ni Jesus, ang kanyang paglilingkod ay dumaan sa isang panalangin na merong konsultasyon sa Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi bilang paghahanda sa nalalapit na leksyon. Sana ay bumuto tayo ng tama at sangayon sa kagustuhan ng Diyos. Ito po si Kuya Nanding, papasalamat at God bless po.